Yan, isang magandang good morning ngayong umagang malusog. Malusog. Si Nanay Linda ngayon. Healthy ngayong umaga. Walang stress. Kalmado ang kanyang nararamdaman. Medyo nabawasan na yung baradong ilong. Yung ubo. At ito ako ngayon nagkakape dito sa tindahan. Yan. Dinala ko na po dito yung aking armusal. Kasi walang bantay sa tindahan. Nagbantay ako ng maaga sa tindahan. At bumili nga po ako ng pandesal. Napakalalaki ng binili kong pandesal. Mga bossing, ayan o. Ang ganda. Ang ganda po ng pandesal na nabili ko. Ayan o. Lalaki. Ang pandesal ngayon, malalaki na. 5 piso isa. Kaya ang palaman ko mga guys, ito. Dairy cream. Ito ang paborito kong palaman. Hindi makakatalo. Basta dairy cream. Yan ang kinamulatan ko ng aking mga mata noong araw. Ang dairy cream. Masarap po yan isaw-saw sa kape. Lalo na po pag mainit. Yan guys. Sarap. Sarap, grabe. Yan po. Masaya na po si Nanay Linda dyan. Narmusal niyan. At dinala ko na po yung aking inumin ngayong umaga. Bali, 7 ito. Pitong klase itong iinumin ko ngayong umaga mga guys. Ayan. Dinala ko na po at dito na po ako iinom. Para ano ba yun? Para hindi ako mataasan ng aking high blood. Welcome to my vlog. Another vlog, another umaga ngayon. Magandang umaga. At yan yung asawa ko, naka-ready na yung kanyang dadalahin. Ayan o. Naka-ready na yung kanyang mga dadalahin dyan. Andyan na sa loob lahat. Iayos. Kaya lang kanina, medyo na high blood ako sa kanya, mga busing. Kasi kung ano-anong sinasabi bago umalis siya na habang nag-aayos ang kanyang paninda. Kung ano-anong sinasabi, gusto na naman niya makaaway yung anak kong panganay. Eh, nagalit ako sa kanya. Yan. Yan ang sabi ko. Sabi ko, huwag kang salita ng mga bagay na ganyan na hindi magugustuhan ng pandinig ng isang tao kasi hindi natin alam ang ugali. Ang ano natin dyan. Baka mamaya magalit na naman sa'yo, mag-away na naman kayo ang aga-aga. Nagtitinda ka, dapat maganda yung attitude mo sa pagtitinda mo. Yung pagkatao mo bago ka umalis, manalangin ka dapat. Makipagkaibigan ka sa mga kapitbahay. Hindi yung masungit ka sa mga kapitbahay na naiinis na rin sa kanya yung kapitbahay kasi magsalita yan parating hindi maganda kung magsalita. Yun po, kaya minsan nagalit ako sa kanya. Sabi ko, wag kang ganyan. Sabi ko, kailangan ang pagsasalita, sabi ko, iniisip mo na yan bago mo bibitawan. Kasi hindi mo alam, hindi pala sanay yung kausap mo ng ganyan salita at magagalit sa'yo. Sabi sa kanya, kaya sabi ko, ang aga-aga high blood mo ako. Yung anak mo na nahimik, kung ano-anong pinagsasabi mo na naman. Sabi ko nga ganon. Pabayaan mo siya, sabi ko nga ganon. Huwag mo siyang pakikialaman para wala kayong away. Di ka naman niya pinapakailaman eh. Sabi ko sa kanya eh. Yan. Kasi nangyari, yung tricycle nandoon na sa loob, sa pinakadulo, sa bahay. Doon na ginarahe. Kasi hindi na pwede yung garahe doon sa labas na doon namin ginarahe doon sa may kabilang bahay, doon sa kapatid niya ay ginagawa. Ay, bawal na garahean doon kasi ginagawa na dahil may titira na doon sa kabilang bahay. Tinanggal ko na. Hindi ngayon nila mailabas yung tricycle nila kasi nakaharang yung kotse. Yung kotse ng asawa ko. Nakaharang dyan. Eh walang magdadrive. Eh, hindi kaya ng asawa ko i-drive daw yan. Pero driver na matagal yan. Tumanda yan sa pagdadrive. Kaya lang, ang nangyari kasi sa paa niya, hindi nararamdaman kung ano inaapakan niya. Kaya baka madisgrasya. Sabi ko, walang maglalabas. Wala si Amelito. Malis. Sabi ko. Andun sila naglakad. Nag-commute na lang kasi simba daw.
Yan. Doon na sila, umalis na. Yan, ako naman umuwi sa bahay at inilabas ko yung karne doon. Ang dami ko kasing karne mga guys. Punong-puno ang freezer ko. Yung aking mga pata doon, di ko pa nagagalaw. Inilabas ko yung buto-buto kasi sabi ko baka magsigang kami o kaya daga, may mga gulay naman ako doon. Yun na lang iuulam namin ng tanghalian mga guys. Okay, welcome to my vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga busing, good news, God bless, sa mga sumildo, sa atin Facebook, ay lahat ko kayo pinapanood, natutuwa ko sa inyo at kahit pa paano, yan nakasweldo na kayo, lalo na yung mga big content creator, ang lalaki ng sweldo nila, di ba? Ang gagaling nila at talagang mga sikat talaga sila, mga idol ko yan. Yan. Yung siguro yung para sa akin ay hindi pa dumarating, hindi ko lang alam, baka mamaya pa inaantabayanan ko, sabi ko ang ganon. Yun, sabi ko ang ganon. Kaso lang guys, may pinaglalaanan kasi ako doon. Hindi ko basta-basta ginagalaw. Pinapatabi ko sa anak ko. Ayan guys, kasi ganun po ako. Kasi hindi naman tayo habang buhay nandito sa atin, larangan ng Facebook. 'Di ba? Minsan natatanggal din tayo, lalo na sa akin, matanda na ako. Wala nang kakayanan na talagang mag-content ng pinakasikat na content na magbabiral talaga ng gusto. Kasi sa katandaan na natin, manghihina yung katawan natin. Minsan, mahina na yung kaisipan natin. Minsan, nalilimutan natin kung ano iniisip natin content. Kumbaga, pagdating sa gagawin na natin, nakalimutan ko na. Hindi ko na alam. Ganun po yung nangyayari kay Nanay Linda. Kaya sa lahat ng aking mga viewer, ang follower, mga manunod sa akin, pasensya po kayo, mabuti nga nandiyan kayo na nakasuporta kay Nanay Linda. Ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil napaka-supportive nyo kay Nanay Linda. Sobra. Dahil kung wala kayo, wala rin akong inaabangan na blessing. Thank you so much. Bye-bye.